Ito yung rally ngayon dyan sa Dumaguete na kung saan ang permit ay binawi pero ito ay ipinagpatuloy ng grupong maisog dahil sila po ay isog. Nandito sila Attorney Glenn, Attorney Rocky at Attorney Vic Rodriguez at siyempre ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang buong maisog team at ang SMNI group. Kaya bago natin ipagpatuloy ang ating video, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at like and share ang ating video para marami kayo mapanood na bagong upload. Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin ko'y gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirap. Natin sa campaign ito. Mga kaibigan, let us welcome former Executive Secretary Attorney Victor Vic Rodriguez! Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin ko'y gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirap. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko'y at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin ko'y gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirap. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. Let us continue upholding, defending, and protecting our Constitution. Masakit na dito sa siyudad ng Dumaguete, imbis na i-welcome ang mga bisita, ay pinagsasarahan ng mga parke. Ito rin ang dahilan kung bakit patuloy na umiikot ang hakbang ng maisog. Sapagkat patuloy ang kanilang paglapastangan sa ating saligang batas. Sinimulan sa pagtatangkang lapastanganin ang saligang batas gamit ang peking People's Initiative at huwad na charter change. Huwag po tayong magpapalansi sapagkat nagpapalamig lamang ang mga nagtatangkang lapastanganin ang ating saligang batas. Rin po tayo sa gera para malihis ang issue sa mataas na presyo ng mga bilihin. So mga taga Dumaguete, magpapalihis ba kayo? Magpapasupil ba kayo? Bayad ba kayo mas importante ang traktor kaysa sa taong bayan? Darating po ngayon
ang ating dating presidente na halos 80 anyos na. Pagod na po siya. Pero habang sinusupir, kinakailangan manindigan. Hayaan niyong tawagin ko muna ang ating kasama, ang best friend ni Lisa Araneta Marcos, Attorney Glenn Chong. Ang kalaban ng mga mandaraya sa eleksyon. Ari, thank you. Nagadungo mo tong tao nga gusto mo laparo kang Lisa Marcos? Ako to. Laparo na to si Lisa Marcos. Osbon ako. Lisa, kung naakas akong atubangan, tagalogin natin. Kung nasa harap kita, sasampalin kita kaliwat kanan. Mga kaigsunan, ang iso na to simple ra kayo. Simple ra kayo ang atong isyo kang Marcos. Duha ang atong gipili nga pinakataas nga opisyal sa atong nasod, ang presidente o vice-presidente. Ang problema, ning amin si Lisa Marcos sa akong atubangan. Ingon siya, guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys with me. Tapos gitudlo pa ko, but not you because they hate you so much. So kaibaw na ko, nagipaligya na ko ni Lisa Marcos. Oh, sa Smartmatic kabay. Ari ko para ipaibaw sa inyo ha, na kining bangaga presidente, wa ni katungod, molingkod sa Malacanang. Mabitaw na. Kanang PBBM, Pangulong Bangag, babagsak maya-maya. Pangulong Bangag, babagsak maya-maya. Mga kaigsunan, kini ha? Ki-interview si Lisa Marcos, di ba? Niingon sabi ni Konsabang Tunying. Konsabang Tunying. Sabi ni Atty. Glenn Chong, sasampalin ka raw, kaliwat kanan. Anong masasabi mo? Ingon si Lisa Mas, hayaan mo na lang siya. I hope he wins as congressman or governor or something. Wa man lagi kunin mo tubag ka, Lisa. Bakit mo hindi ako sinagot? Bakit hindi mo ako sinagot doon sa paratang ko na dinayaan ninyo yung eleksyon ni Marcos? Wa siya ikatubag